Sa ating pong preaching, ay ngayon ay panahon ng napakarami yung mga regalo. Hindi po ba? Sino ang mga nakatanggap na regalo? Ay, meron. Amen. Okay. At I think, ano yan kasi nga doon sa kalagayan ng mundo natin na ang ang mga buwan na ito, na Ber, ay talagang lahat ay mapagbigay, mapagkaloob, no? At kahit saan ka magpunta, talagang sabi nga ng mga yung mga mahilig magpuna, ang Pilipinas ang mayroong pinaka matagal na pagdiriwang ng Kapaskuhan. At totoo naman, ano? Dahil wala pang Ber, sumisilip na may sumisilip ng ganun sa mga picture, ano? Kailangan natin yan. At ang ating pong title sa ating preaching ngayon ay gift. Gift din. But it would be the gift of precious faith. Kaya kung hindi po kayo nakatanggap ng regalo na galing sa mga kapatiran, nawa ay matanggap natin ang isang regalo na napakahalaga. At ito po ay yung pananampalataya. Okay? So of all the gifts na maaaring natin matanggap, no? Maaaring makatanggap tayo ng, minsan may tinanong ako sa isang mga company, kalimutan ko na kung saan yun, minsan kinakausap ko sila, natanggap mo na ba ang iyong bonus? Ay, hindi pa po sir Pero yung 13th month pay natanggap na namin. Ganun pala, meron 13th month pay, tapos meron pang bonus. Napakamapalad ng mga tao na to. Pero ngayon po ay meron pang mas mahalaga kaysa sa 13th month pay, although that's a blessing at pinapasalamatan natin yan. Meron pang mas mahalaga kaysa bonus o anumang gift na maaari natin matanggap mula sa Diyos, ano? And that is tinatawag na pananampalataya. So ang pananampalataya pala ay isang regalo, isang handog. At yan po ay ating nakikita sa 2 Peter chapter 2, verses 1 and 2. At ating pong basahin. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Sa ngayon kasi hindi na uso yung mga letters, di ba? Kasi high-tech na tayo All the communications are done electronically. Pero nung panahon na namin, nila Pastor Nilo, nila Brother June, at sa amin, dumaan kami dun sa mga love letter. Di ba? Natatawa si Sister Luz, naaalala niya siguro, Dumaan yan sa mga, kung malayo, susulatan mo. At pag tanggap ka ng letter, at kumatok na yung postman. Sulat po, andyan po ba si ganyan? Tatanggap mo, wala, tatanggapin. Pag sa'yo yung letter na yon, excited ka, di ba? Ganon din sa father ko noon, ng OFW siya. Darating yung letter niya. So, excited kami lahat. At yung letter na yun, of course, addressed to all of us. Diba? So, we all can read it. Pero may mga letter na, na personal, na ikaw lamang ang pwede magbasa. Diba? Kasi nakasulat doon, to this person, sa akin lang yan. Kung naman yung nakasulat doon sa letter na yun, sa'yo lang dapat yun. Hindi yun dapat buksan ng iyong katabi, ng iyong kaibigan. Although minsan, pag binabasa mo na, andyan yung mga mata nila, ano yan? Di ba? Ngayon, ang ating titingnan, ating binasa, ay isang liham. Isang sulat, epistle or letter. At ito ay sulat ni Pedro, ni Simon Peter. Isa sa mga apostol ng ating Panginoong Yesus. Kaya mahalaga na, kung nung nagsulat si Simon Peter, ay dapat nating malaman, kanino ba isinulat ito? Hindi ko ba? Kanino niya ipinadala yung sulat na ito? Baka naman basa tayo ng basa, tapos
Hindi naman pala sa atin yung sulat na yon na para tayo nakikiagaw ng sulat, ano? Na tingin lang tayo ng tingin. Tapos sabi mo, uy, sweet naman ng sulat ng asawa mo. Pwede ba akin na lang yan? Hindi po pwede yung ganun. Di ba? Kaya sa sulat ni Peter, kailangan tingnan natin muna, kanino sinabi? Kanino isinulat? So makikita po natin yan sa 1 Peter chapter 1, verse 1. Okay, so sabi doon, again, andun yung sumulat si Peter. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the sojourners, strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So yung sulat pala na ito, ng 1 Peter and also 2 Peter, ay specific doon sa mga nakakalat sa mga lugar na to, sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Ay tayo nasa Pilipinas. Wala, ibig sabihin nun, hindi ito sinulat sa atin. Di ba? Not directly. Pero kung titignan natin yung susunod na talata, sino ba yung mga taga doon? Ano yung kanilang katangian? Okay, number 1, sabi doon, elect, sa verse 1 ng chapter 1, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you, and peace be multiplied. So, sabi doon, elect according to the foreknowledge of God, through sanctification. Aba, naranasan ko din to Di ba? Naranasan din natin yan. Ng mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, ay naranasan ang paglilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung sulat na ito, pwede din sa atin. Yung mga tao na hindi pa nakaranas ng paglilinis ng dugo, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus, hindi ito para sa kanila. Pero ang nakakalungkot, maraming mga tao ang sinasabi nila, ay para sa akin itong verse na to, no? Misapplied. Mas maganda, tulad kanina sa ating Sunday school, magkaroon muna ng relationship ang isang tao sa Panginoong Diyos. And then, pag siya'y nagbasa, ay pwede sa akin to. Kasi, nalaman mo na ikaw ay ligtas na at ang tagapagligtas mo ay ang ating Panginoong Yesus. So, ang writer, si Simon Peter, ano ba ang nalalaman natin kay Peter? Si Peter ay dating, anong kanyang trabaho? Mangingisda. Okay, at siya ay isang Galilean, taga-Galilea. Okay? Sabi sa scriptures, ang mga Galilean daw ay may certain way of speaking. No? Kaya pagka nagkakaroon ng pulong-pulong o pagsasama-sama, ay nadidistinguish nila, ay, taga-Galilea to, taong ito. Parang sa atin, di ba? Ay, Ilocano tong taong to. Di ba? Okay, Bisaya tong taong to. Ay, masyadong malalim Tagalog ito. Siguro taga-Batangas to, o kaya naman ay Bulacan. Ayan. Or Kapampangan. So, yung mga Galileans, meron silang certain way ng pagsasalita. At si Peter, si Simon, ay nagbago yung kanyang trabaho. From fisherman, siya ay naging fishers of men. Ayan. Mula sa mga, mangingisda, siya ay naging pangingisda ng mga tao. Pero siya ay tinawag ng Panginoon Diyos, there's only one word. Ano sabi niya? Sabi ng Panginoon Jesus, come and follow me. At nagbago ang buhay ni Peter. And from that time on, naging disciple na siya ng ating Panginoong Jesus, naging apostol, no? At naging maganda yung kanyang buhay for 3 years ng ministry ng ating Panginoong Jesus. Ay palagi siyang kasama. Kasama siya dun sa inner group. Pagka may mga special occasions at kailangan nila ng masinsinang pag-uusap, kasama si Peter. Ngunit alam natin, later on, for a short time, si Peter ay nakaranas ng downfall. And that was when he denied the Lord Jesus Christ 3 times. Okay? Isa yun sa matinding pagsubok o pagbaksak na nangyari kay Peter. Pero salamat sa Panginoong Diyos at siya ay hindi na natiling bagsak.
No? Sapagkat noong nang siya ay nagsisinungaling na, no? Bumalik yung kanyang dating ugali. No? Yung dating ugali niya na isang masamang fisherman, dahil siya ay nagmumura. Sabi sa scripture, he cursed. So yun yung kanyang bagong dating ugali. So yun pala, medyo mag-ingat tayo pagka tayo ay medyo nanlulupaypay spiritually, no? Baka nakikita na yung ating old life, old person. But then, thank God, at si Peter po ay nanambalik sa Panginoong Diyos sapagkat siya ay hindi iniwanan ng ating Panginoong Yesus. Okay? At siya ay naging magandang pundasyon ng bagong iglesia na tinatag na ating Panginoong Jesucristo. So, yan si Simon Peter. At ang kanyang sinulatan ay walang mga pangalan. Hindi tulad ni Timothy, ni Titus, no? Yung sulat para sa kanila. Pero kung titignan po natin, walang pangalan itong 1st, 2nd Peter, yung kanino. But for a certain people. Ang karakter ng mga taong ito na sinulatan ay ano? Sabi doon, they were to them that have obtained like precious faith with us. Ito yun, yung mga tao na yun. Walang pangalan, pero nung sinulatan niya, ito ay para sa inyo na nakatamo ng mahalagang pananampalataya na tulad ng sa amin. So, very broad. Walang pangalan. Walang specific na pangalan. And yet, pag binasa mo, ako din ito nakatanggap din ako ng mahalagang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, para sa akin din itong sulat na to. So, ganyan po tayo magbasa mga kapatid. Okay? So, ang topic po dito is faith, pananampalataya. At the question now is, ano ba ang pananampalataya? What is faith? Of course, since maganda yung meaning ng faith, ay marami tayong mga kilala na ang pangalan ay faith. Di ba? Ipamangkin ko, faith ang pangalan. Yan. Ano na yan? Dahil nga, maganda yung meaning ng faith. Mas maganda kung mayroon tayo nung precious faith. Na tulad ng sa mga apostol. Ayan po ang ating titignan ngayon. So first, tingnan muna natin, ano ang pananampalataya? Kasi sa definition natin ng pananampalataya, diyan natin malalaman kung tayo ay patungo sa langit. Diba? Or dito lang tayo sa lupa. So pag tinanong tayo, ano ang pananampalataya? Dapat ang sagot natin ay tama, scripturally. Dahil pag ang sagot natin ay yun lang knowledge lang natin sa lupang ito, ang pananampalataya ay anumang bagay na aking inupuan at alam kong hindi ako mabagsak, yun, meron akong pananampalataya doon. Di hanggang dyan lang ang pananampalataya mo, sa upuan na yan. Ang isang pananampalataya ay yung pagsakay namin sa aeroplano, na hindi ko naman nakikita yung piloto, baka natutulog lang yun doon o ano. So, nananampalataya ako na kami makakarating sa dako na kami pupuntahan. That is pananampalataya. Pero hindi yan yung spiritual na pananampalataya. Kapag tayo, ang definition natin ng pananampalataya ay andito lamang sa lupa, baka hindi tayo papunta ng langit. Kaya yan kailangan po natin tignan. Pero ang sabi po dyan, ay mahalaga po sapagkat ang pananampalataya natin, una, ay hindi nanggaling sa ating sarili. Ito po ay handog ng Diyos. It is a gift from God. Faith is a gift from God. Saving faith is a gift from God. It is from above. Galing yan sa taas. At ang sabi pa, scripturally, sabi doon, faith is the substance of things hoped for. Okay? Things hoped for. So, sabihin, in a different meaning, lighter meaning, ang ibig po sabihin niyan ay nagkakaroon ng katotohanan ng isang bagay na iyong
iyong inaasahan. Yun yung mas mababaw na meaning. Nagkakaroon ng katotohanan, katuparan, ang iyong bagay na inaasahan. And it is it has an evidence of things not sins. So, napupunta tayo dun sa isang bagay na hindi ko nakikita. Hindi ko pwedeng bigyan ng oras at malalaman ko talaga ang resulta. Hindi. And yet, may nangyari sa buhay natin, sa puso natin, sa puso ng tao, na yung pag-asa, yung ating inaasahan, ay naging katotohanan. And it is because of the Holy Spirit. Not because of, dahil naintindihan ko, dahil sa magaling akong mag-aral, kaya natutunan ko yung pananampalataya. Hindi po. Ang tunay na pananampalataya, yan ay binibigay ng Diyos sa tao. Kaya nga, ang sinasabi natin palagi, ang aking kaligtasan ay hindi dahil sa aking sarili. Dahil kung aking sarili lamang, hindi ako mananampalataya, hindi ako maniniwala sa Diyos. Di ba? Hindi. Maliban na lamang na ang baguhin ng Diyos ang aking puso. And that is, yun ang katotohanan sa Ephesians 2:8 and 9. Yun ang katotohanan. Wala tayong magagawa. Walang kaanumang pwedeng gawin ng isang tao kahit yung kanyang sariling pananampalataya. Hindi niya po pwedeng pagmalaki. Kasi nanampalataya ako sa Panginoong Diyos. Yes, pero sino ang nagbukas ng iyong isipan para ikaw ay manampalataya? Okay? Yes, we can say that. Nanampalataya ako. Pero behind that, hindi ka mananampalataya kung hindi bubuksan ng Diyos ang iyong pag-iisip. Kung hindi ka niya bibigyan ng pagkabuhay, born again. No? Kung hindi ka muli pinanganak na muli, kailangan ka munang ipanganak na muli and then magkakaroon tayo ng bagong pananampalataya. Paano ba kumikilos ang pananampalataya? Wala pa tayo sa introduction pa lang ito. Pag ito humaba ng konti, pa-part 2 natin. So, paano ba kumikilos? Kasi I want to make emphasis on this. Paano kumikilos ang pananampalataya? Ito ba, dumarating na lang ba ng biglayan? Ay, nagkaroon ako ng pananampalataya sa Diyos. How? Kaya nga, always, di ba, palagi nating ini-encourage ang mga mananampalataya, ang mga Christians, ang mga members dito, share your testimony of salvation. Always sinasabi natin, pag nag-share tayo ng testimony of salvation, hindi natin kailangan ikwento lahat purong pagkabata hanggang sa ikaw ay nanampalataya. Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan mong maikwento ay paano ka naligtas. Yung panahon na yun, yung oras na yun, yung araw na yun, ano yung nangyari sa buhay mo? Yun ang gustong marinig ng mga kapatiran. Hindi yung life story mo. Kasi ang kinukwento mo yung your salvation. Not your life before. Okay? So, how does faith act? Paano kumikilos yung pananampalataya sa puso natin? Okay? Hindi mo pwedeng biglaan lang yan eh. Ako yan, tutulog ka tapos biglang na-realize mo, ay, meron akong napaniginipan. Okay? Kinausap ako ng Diyos, punta daw ako sa bundok, at ako ay mag-aayuno ng 40 days. Okay? Let's look at the scriptures. Palagi ganon. Okay? Let's always look at the scriptures. Hebrews 4:2, sabi doon. Okay, basahin natin lahat. Let's all open our Bibles. Hebrews 4:2. And then here, makikita po natin kung paano kumilos, so paano kumikilos, paano tayo nagkaroon ng pananampalataya. For unto us was the gospel preached. Okay? As well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Okay, in here, sa scripture na to, meron daw dalawang klaseng tao. Sabi doon, unto us, sabi ng writer, unto us, sa atin, okay, ay merong nag-preach. As well as unto them. So, dalawang grupo ng tao. Pero ang isang common nila, merong nag-preach. May preaching. Us and them.
Okay? So, ano yung nangyari? But the word, sabi doon, but the word preached did not profit them. Yung preaching, yung salita ng Diyos na nahayag ay walang pakinabang sa kanila. So, ibig sabihin, mayroong pakinabang yung preaching na kanilang narinig, sabay kanilang narinig, walang pakinabang sa isang grupo, pero may pakinabang sa kabilang grupo. Ano ang nangyari? Pareho sila nakinig ng preaching, like us here. All of us are hearing the preaching. All of us are hearing the Word of God. Sana mayroong pakinabang. Ano nangyari? Bakit walang pakinabang sa isang grupo? Sabi sa Scripture, not being mixed with faith in them that heard it. Ibig sabihin, yung kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, okay, naririnig nila yung salita ng Diyos, nababasa, hindi nabigyan ng pananampalataya. Hindi pinukaw yung kanilang puso ng banal na espiritu na para sila ay manampalataya sa Diyos. So, kailangan talaga ng preaching of the Word of God para tayo ay magkaroon ng pananampalataya. So, imposible na ang isang tao, sabi niya, meron akong pananampalataya sa Diyos, kaya pag tinanong mo, paano ka nanampalataya sa Diyos? Hindi ko alam, basta meron lang akong pananampalataya sa Diyos . Basta kanta lang ako ng kanta, tapos naramdaman ko, ligtas na ako. Hindi pwede yun. Kailangan merong preaching of the Word. Kailangan meron kang naririnig na salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi darating sa atin without preaching of the Word of God. Sabi sa Tagalog nga, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinibangan ang salitang napakinggan. So there's no benefit for them. At marami pong tao yung ganyan ngayon, Maraming tao ang nagsasabi, I am a Christian, ako ay mananampalataya. Pero actually, there's no benefit yung kanilang pagsabi na yun. Kasi nga, walang pananampalataya doon sa kanilang narinig. Ano ba yung narinig nila? Gospel. Diba? Ang anak ng Diyos, namatay sa krus ng Kalbaryo, walang kasalanan, walang bahid na anumang dumi, matuwid, namatay para sa iyo, para sa akin, na makasalanan. Diba? Ay, hindi naman ako totaling masama . Then, walang pakinabang yung gospel. See, kung ano yung sabihin ng Diyos, paniwalaan natin. Huwag natin baluktutin yung salita ng Diyos for our own comfort. Ay, hindi naman kailangan ng manampalataya. Kailangan ko lang gumawa ng mabuti. Mabuti na nga ako . Diba? Hindi ako pumapatay, hindi ako nagsisinungaling. Ay, doon pa lang, pasasalita mo na yun, nagsinungaling ka na . Diba? Sinusunod ko naman ang 10 utos. So, ligtas ako. Hindi ganun yun. Kailangan natin tuparin, pakinggan, at manampalataya sa sinasabi ng Diyos. At hindi lamang doon, Pag tayo ay naligtas na, ang isang tao ay naligtas na because of faith, na binuhay ng banal na espiritu, hindi yung sa ating sariling puso lamang. Yan ay nagpapatuloy. Okay? Hindi yan parang on and off. Na ligtas ka ngayon, tapos tomorrow, hindi ka ligtas, tapos the next other, naku, di na pala ako, nagkasala ako. Tapos, kailangan, maligtas na naman ako. Hindi po ganun yun. Okay? Kanina, napag-aralan natin yung Book of Life . May mga sulat daw na pangalan . Paano kung, ito naisip lang natin, naisip ko lang, paano kung ang kaligtasan nga natin ay losing, Di, ang dami na sigurong bura ng pangalan ko, Rael Sampol. Kung nagkasala, bura. Ayan, tumanggap na naman. Sulat ulit pangalan. Hindi ganun. Kasi nga yung pangalan nga natin, ang sabi doon, nakasulat na, since the foundation of the world, andun na yung pangalan ng mga maliligtas at naligtas. Kaya hindi na yun binubura. Pero merong tamang panahon kung kailan mangyayari yon. Kailangan natin ng gospel. At ang paraan nun is still the preaching of the Word of God. Hindi porket nakasulat na yung pangalan natin doon, na hindi naman natin alam kung sino nakasulat,
ay hindi na dadaan ng gospel. Dadaan pa rin po yan ng ebanghelyo. Lahat ng mananampalataya, lahat ng mga tao na ang pangalan na nakasulat doon sa aklat ng buhay, ay mako-confirm niya na kung pangalan niya nakasulat doon, once na siya ay naligtas. At alam mo kung ikaw ay ligtas. So, thank you. Let's give an example of this. No? Wala pa tayo sa precious faith, ha? Let's have a good example doon sa sinasabi ko na salita ng Diyos, tapos nanampalataya. Kaya nagkaroon ng action. Kasi ngayon, marami sinasabi, mga kapatid natin sa Pilipinas na sinasabi, basta masama, mabuti naman ako, nagsisimba ako every Sunday, pinananalangin ako, nagkakaloob ako, basta wala ko iniisip na masama sa ibang tao, so ligtas siguro ako. Yun ang pamantayan eh. Now let's take a look. Genesis chapter 15. Now, medyo mahabang story to, no? But this is the story of Abram. Si Abram, story niya to. Na kung saan, let's open sa 15 nga. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabi sa 15:1, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, fear not, Abram, I am thy shield and thy exceedingly great reward. Good comfort, hindi po ba? Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos sa sinabi kay Abram. Okay? Pero anong sabi ni Abram? Ano? Iba yung nasa isip ni Abraham eh. Ni Abram. Sabi niya, Lord God, what will thou give me, seeing I go childless, and the heir of my house is this Eliezer of Damascus? So ang sagot niya, Panginoon, anong pwede mo ibigay sa akin? Wala naman akong anak. Iba yung nasa isip niya ni Abraham. Anak. For 90 years, wala ko anak. Kaya kahit nung siya kinausap na ng Diyos, bibigyan kita ng exceeding great reward. Wala akong anak. Sino magmamana ng mga reward na yan? Ano? Diba? Then the Lord said sa kanya, sa 6. Now, let's see. Let me. And he brought him forward, verse 5, abroad and said, look now toward heaven and count the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. Mahirap atang paniwalaan yun. 90 years old na siya, mong kalakasan niya, hindi siya nagkaanak. And then sasabihin ng Diyos, magkakaanak ka. At ang bilang ng anak mo ay kasindami ng bituin. Parang imposible. Kaya nga yung asawa niya, si Sarah, diba, natawa. Paano ako magkakaanak? Paano pa kami magkakaanak? Kaya ako nga, sabi niya sa kanyang sarili, ako wala na nga akong monthly visitor. Paano pa? Ito. But alam natin, pag sinabi ng Diyos, since Diyos ang nagsalita, it will come true. Ano ngayon ang ginawa ni Abram? Sabi doon, ano? Sabi sa susunod na verse. Sa 6. Ito, maganda to, no? And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. See, bago pa ipanganak si Isaac, bago pa mabuntis, bago pa magkaanak sila, nanampalataya na si Abram. So, ang sabi doon, sa kanya lamang pananampalataya, sa kanyang paniniwala sa sinabi ng Panginoong Diyos, ito ay itinuring ng katuwiran sa kanya. So, ang ating pong righteousness, hindi yan dahil sa gumawa tayo ng mabuti, dahil sa nagpasakit tayo, o nagsakripisyo, kundi dahil sa nanampalataya tayo sa sinabi ng Diyos. Yun ang tunay na pananampalataya.
Kung ano yung sinabi ng Diyos sa Scripture, paniwalaan natin. And that is faith. Other than that, it's not faith. Hindi yan makakaligtas sa sinamang tao. So, why is it called now, sa verse 1, doon tayo sa ating text. Pero bakit siyang tinawag na precious? Di po ba? Bakit tinawag na precious yung faith? Okay. Bakit mahalaga? Bakit katangi-tangi yung pananampalataya? This sabi ni Peter, to them that have obtained like precious faith. Mahalaga. Maganda pala yung pananampalataya na yan. Hindi yan ordinary. Bakit? Kasi, una, yung pananampalataya na yan, na ibinigay sa atin ng Diyos, na kumilos ang banal na Espiritu para sa ating puso, it is so rare. Bihirang-bihira lamang. Alam naman po natin na ang maliligtas sa mundong ito, hindi maliligtas ang lahat ng tao sa mundong ito. Di po ba? Ang sabi po nga sa Matthew 7:13 and 14, sabi doon, enter ye into the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be find it. So, kukunti talaga yung papunta sa langit. Okay, kakunti. So, kung titingnan natin, yung pananampalataya pala na binibigay ng Diyos is so rare. Hindi ito pangkalahatan. Kaya yung mga nagsasabi na lahat ng tao ay maliligtas, wrong. Yun ay maling-mali. Maling-mali yun. Kasi nga, sabi nga ng Panginoong Yesus, kukunti lang talaga yung pumapasok sa daan na yan. Kaya it is so rare. Ang isang, sa ating pag-aaral sa ating Sunday school, diba? May binanggit na precious stones. Saan natin nakita yon? New Jerusalem. Yung foundation ng New Jerusalem ay 12 precious stones. So rare yon, kakaiba, magaganda yon. No? So pag sinabi pong rare, ay talagang kakaunti lang. So kahit na yung mga precious stones natin, ay hindi yan ordinary. So binibigyan natin ng halaga yan. Although sa mundong ito, maraming stone. Diyan lang sa labas natin, ang daming bato, di ba? Lakad ka lang dyan, daming bato dyan, mga graba, mga, di ba? Malalaki, maliliit, madami. Pero they are ordinary, they are not rare. So yung pananampalataya po na binigay sa atin ay bihira. Kasi talagang special yan eh. Number 2, sapagkat yung pananampalataya nito, ito maganda. Yung pananampalataya na binigay ng Diyos, kaya ito precious, sapagkat ito ay nagliligtas ng kaluluwa. Yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos through the Holy Spirit, it saves soul. Hindi po ba? Nagliligtas yan. At hindi lang yung kaligtasan na yan na binigay sa atin ng Diyos, hindi lamang yan dito. Okay? Hindi lamang yung kaligtasan hanggang lupa lang. Hanggang langit po yan. Kung ano yung sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Hindi tayo bitin. Di ba, minsan, pagka nanonood tayo ng mga movies, ganda-ganda, action, o ano naman yan. Tapos sa ending, ay bitin. Dapat meron pa. Pero sa Diyos, hindi tayo mabibitin. Kung ikaw iligtas ngayon, at ikaw iniligtas ng Diyos ngayon, ililigtas niya tayo, ililigtas ka niya hanggang sa langit. Ang sabi sa 1 Peter 1:9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Sabi doon, the end, dulo daw po ng ating pananampalataya ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Napakaganda, hindi po ba? So precious because it saves souls. Compared to the so-called faith natin dito sa lupa, we are always, nadidismaya tayo palagi pag tayo ay umaasa at naniniwala sa mga tao. Di ba? Sabihin ng boss natin, sige, magtrabaho ka na, mag-overtime ka lang na mag-overtime. At in 3 months, po-promote kita. 3 years na, hindi pa na po-promote.
Di ba? Disappointment. Pero sa Diyos, there's no disappointment. Pag sinabi niyang, ipaghahanda kita ng langit, ng bahay, doon sa langit, gagawin niya yun. At gagawin niya. At meron kang tahanan sa langit. Precious, this faith is precious, sabi ni Peter, dahil, number 1, it's rare. Number 2, it saves souls. Number 3, because it gives us union with the Son of God. Ito yung maganda. No? Nagkaroon tayo ng pakikiisa sa anak ng Diyos. So, hindi lang maniligtas yung ating kaluluwa. No? Na ganun lang. Hindi. Naging kaisa tayo ng Diyos. Tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus, na tayo yung branch, ang Panginoong Hesus yung vine, nakakapit tayo sa Kanya. No, lahat ng sustansya na ibibigay ng vine ay makukuha natin. Lahat ng benefit, lahat ng blessings na makukuha natin ay makukuha natin through the Lord Jesus Christ because we have a union with the Son of God. And that is a precious gift. Di ba? Hindi lamang tayo naligtas tapos bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na bahala sa buhay mong palakas. Ikaw na bahala sa buhay mo kung anong gagawin mo. Hindi. Every steps of the way, every steps ng buhay natin, kukuha tayo ng grace, ng biyaya, ng health, ng answered prayer, ng katapangan para sa mabubuti, no? Mabubuting gawa, ay through the Lord Jesus Christ. Kasi nakadikit tayo sa Kanya. At yun po ay hindi na mapuputol. So that is why it is precious. At marami pang siguro tayo pwedeng pag-usapan why is it precious. But I'll give you just 3. Ang isa pang katangian ng faith na to, sabi doon ni Peter, obtain like precious faith. Sabi niya, meron siyang sinasabi na like precious faith. No? Like, so sabihin, meron siyang i-kino-compare na pananampalataya. Sabi niya, tulad din naman ng pananampalataya namin ang inyong pananampalataya. So, hindi madidismaya yung mga tayo, no? Hindi tayo madidismaya na buti pa nung panahon ng Panginoong Jesucristo, no? Nakita nila si Jesus, lumalakad, no? Nagpipreach, nakakain sila mula doon sa 5,000 loaves of bread, 5,000 people, ang dami kumain ng libre, no? Buti pa sila, nakita nila ang Panginoon Jesus, nagpapagaling, tayo, dito lang tayo, no? Hindi natin nakikita ang Panginoon Jesus, wala dito sa tabi natin. No? Kaya, mas mapalad sila. Hindi. Ang sabi ni Peter, yung pananampalataya nyo is just like precious faith na yan, ay tulad din naman nung pananampalataya namin. Thank you. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Diba? And then, but before that, ang sabi ng Scripture, there is one faith. Diba? And there is one God. There is one Lord and one baptism. Isa lamang ang uri ng pananampalataya. Sabi mo, gaano kaya kalaki pananampalataya ko? Gaano kaya kaliit? No? Huwag nating isipin ng malaki ang pananampalataya natin. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Hesus, ang pananampalataya natin, kahit kasing liit lamang ng butilya ng igos or ng mustard seed, it can move mountains. So, huwag natin ang liit kasi ng pananampalataya ko, kaya siguro hindi sinasagot yung mga prayers ko. Kahit maliit po yan, kapatid, yan ay mahalaga sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pananampalataya na yan. Okay? Hindi dahil sa malaki o maliit ang iyong pananampalataya. Actually, dahil nga sa ngayon, there's so much emphasis sa salitang faith. Okay? Basta meron kang faith, okay na yan. Okay? Basta meron kang pananampalataya, okay na yan lahat yan. As if yung faith, dun galing ang ating blessings. Hindi po.
Ang faith, tandaan natin, yan ay paraan lamang ng blessing ng Diyos. Diyan dumadaan ang blessing ng Diyos. Lahat ng natatanggap natin, kaligtasan, hindi tayo naligtas dahil sa faith. Kaya pag sinabi natin, paano ka naligtas? Naligtas ako dahil sa aking pananampalataya. Oops, something's wrong. Merong kulang. Niligtas ako dahil sa Panginoong Jesus. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Doon ako naligtas. Yung pananampalataya, yun yung paraan para matanggap ko yung kaligtasan. Right? Kasi ngayon, ang dami na. Lahat, manampalataya ka lamang, magkakapera ka. Manampalataya ka, magagaling ka. So, pero sila, nagkakasakit. Yung preacher nila, nagkakasakit. Di po ba? Tapos, pagka nagkasakit, itinatago. Hindi sinasabi na siya ay may sakit. Kaya mali eh. So, lahat po ng blessings natin, lahat ng ating natatanggap mula sa Diyos, okay, it is precious na meron tayong pananampalataya. Yun yung paraan. Hindi yung blessings natin ay natatanggap natin because of our self-effort. Okay? Dahil sa pagpupursige natin. No? Kahit magpursige tayo araw-araw, kung hindi dahil sa Panginoong Diyos, lahat ng pagpupursige natin ay baliwala. Pero darating yung mga blessings na yan through faith. Kasi hindi naman natin nakikita. Kasi kung alam mo na ikaw sasahod ka sa katapusan, hindi mo na kailangan ng faith nun. Diba? Kasi alam mo na meron yan. At regularly, tinatanggap mo yan. Pero yung mga bagay na hindi natin nakikita at kaligtasan, ang langit, yung kapatawaran. Okay? Hindi naman natin nakita yung puso natin hinugasan ng dugo ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, diba, huhugasan niya yung ating kasalanan ng kanyang dugo. Hindi natin nakita. And that, para paniwalaan natin, it takes faith. Kailangan natin ng pananampalataya. Yun yung paraan para mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Panginoong Hesukristo. That is why it is called a very precious faith. Not fake faith. No? Not worldly faith. But faith na binibigay ng Diyos. Dahil, sabi nga ng Scripture, nabanggit din to kanina sa ating Sunday school. Ang Panginoong Jesus, sabi niya, He is the author and finisher of our faith. Kanino nang galing ang faith? Sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. At siya din ang magtatapos nito. So, binibigyan ko lang ng emphasis dito, yung maling attitude ng mga tao na palaging sinasabi, manampalataya ka lang. Nakakalimutan nila, saan ba nanggagaling yung blessing? Hindi sa pananampalataya. Through the faith. Pero ang nagbibigay niyan, ang ating Panginoong Hesukristo. Then, sabi doon, it is precious, yung pananampalataya daw ay 10 minutes na lang. Pananampalataya ay precious, at yan ay tulad din, same, ibig sabihin, yung like precious, kung ano yung pananampalataya na nangyari doon sa mga apostles, sa first church, sa mga prophets, sa Old Testament. No? It is the same faith ang ibinigay sa atin. And even kahit yan ay katiting lamang, it is important. Although tayo naman, siyempre, palalaguin natin yan through reading the Scripture, through prayers, through listening to preachings, through reading books about God, no? Palalaguin natin. And also through fellowship with one another. Kasi hindi ka lalagoy spiritually if you are not fellowshipping with one another. Especially kapatid mo sa pananampalataya. Same faith. Kasi kung nakikipag-fellowship ka, hindi mo naman pareho pananampalataya, matitisod ka lang. Hindi ka lalago. Then, saan ba tayo? At sabi doon, isa pa sa katangian ng faith na to, yung precious faith na to, sabi doon, they have obtained, tanggap, nakamit. Okay. Paano nakamit? Ito yung importanteng tanong to. Paano nakamit? Paano nila nakamit yung precious faith na yan? Well, it's clear here sa ating mga verse, very clear. Hindi na tayo kailangan pa manghula. Ang sabi doon, through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ.
yung pananampalataya na yon na precious ay manggagaling lamang dahil sa righteous God and righteous Jesus Christ. Hindi dahil sa self-effort, although we need that sa trabaho, di ba? Kailangan nag-e-effort ka talaga. Hindi ka pa late, hindi ka pa absent, kahit masakit ang ulo, pasok pa din kasi kailangan talagang magsimikap ka para ikaw ay umunlad, no? Lahat na lang gagawin. Pero sa kaligtasan, wala tayong self-effort. We obtained our precious faith because of the righteousness of God. Diba? Matuwid ang Diyos. Kanya yung tunay na katuwiran. Pag tinignan tayo ng Diyos, ay sa mga ligtas niya, although tayo ay nagkakasala pa, diba? Pag tumingin sa atin ng Diyos, now, hindi niya makikita yung ating kasalanan. Diba? Ang nakikita ng Diyos ay yung katuwiran o righteousness ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat yung righteousness ng Panginoong Hesukristo, siya yung ibinalabal sa atin. No? At yung balabal na yun ay soaked in His blood. Kaya when God looks at us, hindi niya nakikita yung guilty person. Hindi niya nakikita yung sinful person. Kasi yung lahat ng kasalanan na yun, napatawad na. No? At yung tao na yan ay patungo na ng langit. Siya ay nabalabal na ng katuwiran ng Diyos. Kaya hindi po pwede dito yung self-effort. Maglalakad ako maglalakbay ako noon. No? Papanik ako sa bundok na mayroong 200 steps. Tapos sa taas na yon, mayroon dong rebulto at ako ay mananalangin para ako'y maligtas. Hindi. Walang ganon. Walang self-effort yan. Mapapagod ka lang, kapatid. Huwag mo nang gawin yun. Sapagkat ang ating kaligtasan, sabi doon, ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lang. That is why our faith is so precious. Kaya mahalaga ang ating pananampalataya. Okay? So, kung pag sinabing faith, no, kailangan tingnan natin yan sa pamagitan ng ating mga mata, ng ating spiritual eyes. No? Kasi hindi mo talaga makikita yan eh. That is why, na ang pananampalataya ay, pero hindi ito isang hope. I hope sana na walang pupuntahan. Ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ay mayroong realisasyon, mayroong katibayan. At yan ay pinaninindigan, yan ay tinatatak ng banal na Espiritu sa ating puso. Kaya nasasabi natin na, yes, it is true. And not only that, no, yung pananampalataya natin, while we are traveling on this life, sa pangunguna ng ating Panginoon si Kristo, nararanasan natin na yung sinasabi niya sa scriptures, sa salita niya, mga pangako niya, ay nararanasan natin here on earth. Kaya nakakaroon tayo ng, sabi natin, then I would grow. No? Lumalago tayo, small step by small step, slowly but surely. Because that is from the Word of God. But if our effort is selfish, pansarili lamang, self-effort, then we will not grow. Mananatili tayong baby sa harapan ng Diyos na hindi makakain ng karne, kundi puro na lamang. Gusto niya sa preaching ay puro magmahalan tayo. Diba? Walang preaching about sin. Ayoko makarinig ng preaching about sin. Bakit kailangan pa yun? Nakakatisod yun eh. No? Pero kailangan ipakita natin, ang kasalanan ay kasalanan ay kasalanan. At hindi pa pwede magbago yan kahit magbago ang society. Diba? Kahit sabihin pa ng gobyerno, lahat na ng lalaki na gusto maging babae, pwede na. Ay, sa atin, sa scripture, sa salita ng Diyos, hindi pwede yun. Ang babae, babae. Ang lalaki, lalaki. Hindi pwedeng walang gitna. No? Walang balake. No? So, doon tayo sa scriptures. At mananiniwala tayo, mananampalataya tayo sa scriptures, gagamit tayo ng ating spiritual eyes
Meaning, not our physical eyes, para manampalataya sa Panginoon Diyos. Patuloy na manampalataya sa Panginoon Diyos. So, sabi dito, yung righteousness of God and of our Savior Jesus Christ. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, sa mga ibig sabihin nito, is that, noong ating Panginoong Jesus, siya'y nasa lupa, since righteous siya, lahat ng inisip ng Panginoong Hesukristo, okay, lahat ng nasa isip niya, lahat ng ipinilano niya, lahat ng ikinulis niya, lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo while He was here on earth, lahat yan po ay matuwid. Okay? Wala siyang inisip, wala siyang ginawa, wala siyang inasal na hindi tama. Lahat ng ginawa ng ating Panginoon Jesus ay matuwid. Kaya nga, diba? He is the only perfect sacrifice para sa ating kasalanan. That is why yung kanyang sacrifice na yon sa krus ng Kalbaryo ay tinanggap ng Panginoong Diyos. Dahil nga ang buhay ng ating Panginoong Jesus ay matuwid. Kaya ngayon, doon tayo ngayon kukuha ng ating katwiran, ng ating righteousness. Hindi tayo aasa sa ating self-righteousness. Sapagkat kung tayo ay looking forward sa ating self-righteousness, then you don't need faith for that. Kasi you're looking to your self-righteousness. So yung sariling kakayahanan. You don't need faith for that. But sometimes, we as Christians, sometimes, dumaranas tayo ng some desperation. Ano? Siguro, maliit yung pananampalataya ko, kaya dumadanas ako ng problema, kaya dumadanas ako ng pagsubok. No? Sometimes, nasasabi natin yan. Buti pa sila ganun. Siguro malakas ang pananampalataya nila, kaya okay sila, may trabaho, hindi natisisante, hindi pinapagalitan ng boss. Okay? Always ganyan, always ganito. Siguro dahil mahina pa pananampalataya ko. No? Okay? Huwag tayo ma-despair, mga kapatid. Okay? Hindi naman kasi yung blessing ay dahil sa ano man yung laki o liit ng pananampalataya natin. No? Sapagkat ang ating pag-asa ay ang ating Panginoong Hesus. Dadanas at dadanas tayo niya ng mga desperation, ng mga trials sa buhay. Meron niya, marami yan. Diba? Kasi nga andito pa tayo sa lupa eh. Kaya huwag nating isipin na sana wala na lang akong trial. Pero tandaan natin, sabi ng Scripture, yung trial, nagdadala yan ng joy. Nagdadala yan ng kagalakan sa puso. Kaya, sige Panginoon, bigyan mo pa ako ng trial para mas marami akong kagalakan. Sometimes we feel unworthy or guilty. We can't even pray. No? This happens to all Christians. But then, God will always come to us. No? He will always remind us, you are mine. Okay? You are filled. I filled you with my love. Okay ba? So what we can do, just iyak ka na lang sa Panginoon, luhod ka na lang sa Kanya, at manalangin. Yes, Lord, thank you for reminding me. Maraming problema, mayroong I feel unworthy. Yes, unworthy naman talaga tayo eh. But we can thank God, not because of His love. Tayo ay naging worth sa Kanyang harapan. But then sa verse 2 ng 2 Peter, ano yung blessing ng precious faith? Merong blessing na binanggit eh. So, tatapos na tayo dito. Sabi doon, verse 2, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Okay? Binanggit na naman dito, no? Through our God and through the Lord Jesus Christ. So, ano yung two blessings? Grace and peace. Hindi po ba? Maganda. Yung source at saka yung result ng blessing. Yung grace daw, sabi, ito ay binibigay and also, sabi doon, namumultiplied. Diba? Yung grace and peace, be multiplied. Yung palang una, yung grace. No, yung grace. Sa every work ng ating buhay,
ay kailangan natin ng biyaya ng Diyos. And we experience grace every day sa walk ng buhay natin. Ang sabi doon, grace be multiplied. That is why we ask every day, grace. Panginoon, bigyan mo po ako ng biyaya sa araw na to, sapagkat kung wala akong biyaya na galing sa iyo, ay baka ako'y magkasala. Baka ako ay makatisod. Baka ako ay makapagsalita ng hindi maganda. So Lord, give me grace. Now, when we ask for grace, sabi, ang pangako, if we ask for grace, it can be multiplied. Okay? Once you have that grace, pag tayo mayroong biyaya ng Diyos, ang kasunod nun, kapayapaan. Mayroong kapayapaan. Dahil, kung wala tayong biyaya ng Diyos, then we could sin. Kakasala tayo, babagsak tayo sa kasalanan. At pag tayo bumagsak sa kasalanan, then wala tayong kapayapaan. So kung meron tayong biyaya ng Diyos sa araw-araw, we ask for it. We use it. Okay? We acknowledge it. Then what comes next is peace. And that is what is missing on this world. Peace. Walang kapayapaan. And pangako po niya sa because of this faith, because of this precious faith, na galing sa Panginoong Hesus, yung biyaya ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos, ayan ay magmumultiply sa ating buhay. At yun ang gusto natin, tibo ba? Gusto natin yung kapayapaan. Gusto natin mayroong payapa utak natin, payapa ang damdamin natin. So anong kailangan natin? Kailangan natin ng, balik tayo, backward, sa lesson natin, more grace. At matatanggap natin yung more grace through the Lord, through God, and through the Lord Jesus Christ. It comes to us because of His righteousness at because binigyan niya tayo ng precious faith. So kung wala tayong precious faith, you need to pray. Panginoon, bigyan mo po ako ng pananampalataya para matanggap ko po yung mga sinasabi mo. Para ma-assure ko po ang sarili ko na kayo ang aking tagapagligtas. Kayo ay banal, kayo ay nagbibigay ng kaligtasan sa mga tao, and your sacrifice is enough. Yung grace and peace ay magandang blessing. So on this last Sunday ng 2025, nawa ay nakatanggap tayo ng maraming grace, maraming biyaya, this year to 2025. At with that, ang kasabay sana noon ay kapayapaan. Dahil kung tumanggap tayo ng napakaraming biyaya na galing sa Diyos, pero wala tayong kapayapaan, isipin natin, bakit ganon? Ang dami kong ang biyaya, pero wala naman akong kapayapaan. Hindi kontento yung puso ko. Then we need to take a look at that kind of grace. Yung natanggap natin. So ang ating ngayong mithiin for the year 2026, sana we receive more grace. And with that grace is peace. So with that mga kapatid, I will end my preaching. At nawa ay ating bigyan ng pansin yung pananampalataya na sometimes ay overused sa mundo, pero wag naman natin din. It is important. Mahalaga yan. Pero wag natin isiyang isubstitute sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang message natin ngayon. Faith is important because that faith comes from God through the Holy Spirit. Okay? But that faith is not God. Faith is just the medium para matanggap natin yung ating kaligtasan. Okay? Thank God.